Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon pong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang paggunita kina San Carlos Luanga at mga kasama, mga martir. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumalak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap at ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila pinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya't tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litis. Ngunit tumutol si Pablo at tiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niya ay banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya.
Gayunman ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat may katlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paanong mamamatay si Pedro at sa gayoy mapapangaralan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa mga kapilya po na nasasukupan ng ating parokya, magandang umaga din po sa inyo. Sa atin pong mabuting balita, tampok po ang pagtatanong kay Pedro ni Jesus ng maikatlong beses na kung mahal nga ba niya
si Jesus. Tinanong ni Jesus si Simon Pedro ng 3 beses kung mahal niya ito upang makita kung ano nga ba ang itutugon sa kanya ni Pedro. Kaya nung tinanong siya, sinabi ni San Pedro na lubos niyang minamahal ang Panginoon. Ito yung kabayaran at pagbawi ni San Pedro noong 3 beses din niyang itinatwa si Jesus nung dinala ito kay Poncio Pilato upang hatulang mamatay. Bagamat naiyak si Pedro dahil naalala niya ang kanyang ginawang pagtatatwa sa kanyang Panginoon, nabatid niya na alam nito ang lahat tungkol sa kanya at katotohanang mahal niya si Jesus. At pinagtibay ni Jesus ang tungkulin ni San Pedro na alagaan ang mga tupa. Mga kapatid, napakagandang pag-usapan ang pagmamahal o ang tinatawag nating pag-ibig. Pero natanong ba natin sa ating sarili, paano ko ba minamahal ang aking kapwa? Paano ko ba minamahal ang aking sarili? Paano ko ba minamahal lalo't higit ang Diyos? Pagnilayan natin ang 3 mahalagang bagay o basihan kung saan tayo sa larangan ng pagmamahal. Una po ay ang salitang eros. Isang basihan ng pagmamahal na sinasabing a love felt particular within the body o a romantic love. Or eros can simply love for earthly things. It is a kind of attraction that says, I want you. Gusto kita. Ito yung unang basihan ng pagmamahal. Gusto kita. Tingnan natin ang ating sarili. Paano nga ba? Hanggang dun lang ba ang level ng ating pagmamahal? Sa tinatawag na gusto kita. Pangalawa, philia. Scriptures uses this term to refer to the most general type of love, which includes love for fellow Christian, love for human care, respect, and compassion. Philia was viewed as brotherly love. It is a kind of affection that says, I need you. Kung ang pagmamahal natin, una at higit ay nagmula sa eros, pero lumalago, pumupunta sa philia. Nung una ay gusto lang kita. Ngayon, habang tumatagal, ang sinasabi mo ay, kailangan kita. I need you. This love is already a brotherly love. O ang tinatawag natin na pagmamahal sa aking kapatid. May malalim na pagpapahalaga. Hindi lamang tumitigil sa gusto kita. At ang pangatlo ay ang tinatawag nating agape. Agape was defined as a divine love, which is expressed by the words, I commit myself unto you. Ibinibigay ko o inaalay ko na ang aking sarili para
sa iyo. This love is the love of Christ for us. The love that is sacrificial and committed to all of us. Makita ho natin yung transition ng tatlong basihan ng pagmamahal. Hanggang saan na ba tayo? Katulad nung pagtatanong ni Jesus kay Pedro, unang tugon at sinabi ni Jesus ay pakainin mo ang mga batang tupa. Pangalawa, noong sumagot ulit si Pedro na minamahal kita, ang tugon ni Jesus, pangalagaan mo ang aking tupa. At pangatlo, na sinabi ni Jesus sa kanya, ay pakainin mo ang aking mga tupa. Una, ay pakainin ang mga batang tupa. Noong sumagot si Pedro, hanggang dun lamang, on the level, na ikaw ay naninilbihan, papakainin lamang. Pangalawa, na sinabi ni Jesus, ay pangalagaan. Nandoon na ang pagpapahalaga sa mga tupa. Dahil personal na niyang iniaalay, ibinibigay ang kanyang sarili para pangalagaan. At pangatlo, ay ang lubusan niyang yakapin ang kanyang mga inaagalagaang tupa. Kung ibababa pa natin sa ating personal na pananampalataya, lalagyan natin, ibababa natin sa ating karanasan bilang mga taong sumisimba. Una, tayo ba yung mga taong pagdating ng linggo, sumisimba lamang? Pero pagkatapos, wala na. Basta lamang makasimba. Hanggang doon lang ba ang level ng ating pananampalataya? Pangalawa, yung mga taong sumisimba at nag-aalay na sa ating simbahan. Natututo ng magbigay, natututo ng magpahalaga sa kung ano ang kanilang pananampalatayaan. Tingnan natin ang ating sarili. Nasaan ba tayo sa level ng ating pananampalataya? Naandoon na ba tayo na tayo ay nag-aalay na, nagpapahalaga na sa ating pananampalataya? At ang pangatlong level ay kaya na ba nating mag-alay ng ating sarili para sa Diyos? Tingnan natin ang level din ng ating pananampalataya. Na katulad ni Jesus, ang pagmamahal niya sa atin ay nasa ikatlong level. Inialay ang kanyang sarili para sa atin. Ganun ho ang ipinapaunawa sa atin ng ating mabuting balita ngayon. Gaano ba natin kamahal si Jesus? Kung tayo kaya ay tatanungin ni Jesus, tatawagin ng ating pangalan, hanggang saan kaya ang ating maitutugon sa Kanya? Tatlong mahalagang bagay na kung saan pwede din nating sukatin ang ating pagmamahal sa ating kapwa at sa Diyos. Nasaang level na ba tayo? Sa I want you, I need you, o I commit myself unto you? Tingnan natin at tanungin natin ang ating sarili.
nasaan nga ba tayo sa level ng pagmamahal natin sa Diyos? Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay Pedro. Hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong aw. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong mga aw. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong aw. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong aw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong aw. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa pagpalaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito, para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay, ay nagsusumamo na maghanap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan, na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Carlos Luangat mga kasamahan ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak.
hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ba'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, yun mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po niyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal, Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo. Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang may lakas loob. Ama namin,
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliho sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sulit, Jesus,
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa pagunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan. Kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila na panindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. at nawa ay pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayang taglay kapag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Salamat sa Diyos.